ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay panghabang buhay na tungkulin. Ang pagdadala ng bata sa mundo ay malaking responsibilidad na hindi dapat baliwalain. Ikaw, kabarangay, paano ka matatawag na mabuting magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Mary, 28 years old at tubong Baguio City. Pero dito na ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang private company employee. Maayos naman ang buhay ko at tahimik at peaceful, kahit na mag-isa lamang ako sa aking nirerentahang apartment. Kundi trabaho ang pakikinig sa programa ninyo online ang pinagkakaabalahan ko. Tapos isang araw ay nag-decide na lamang po akong sumulat sa inyong istasyon. Katulad ng ibang kabarangay natin na nagpadala ng kanilang mga kwento ay magsisimula ang istorya ko noong kabataan ko. Nasa edad 15 ako noon at nakatira pa kami sa Baguio City. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Pero hindi naman ako malungkot dahil marami akong pinsan sa side ni mama na nasa parehong barangay lang din na tinitirhan namin. Bukod doon ay punong-puno ako ng pagmamahal at atensyon mula kina mama at kay papa. Masaya ang aming pamilya kaya inakala ko na perpekto po ito. Pero isang araw ay bigla akong ginulantang ng isang katotohanan na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Gusto nang maghiwalay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niyo na po ba mahal si Mama? Bata ka pa para maintindihan lahat. Hindi na po ako bata. Kaya ipaintindi niyo po sa akin lahat pa. Anak, hindi na namin mahal ng papa mo ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para magsama kami. Paano po nangyari yun? May kasalanan po ba kayo sa isa't isa? Kaya nawala yung pagmamahal niyo? Wala, pero meron siguro. Ewan, basta masyadong komplikado. Nagising na lang kami ng papa mo isang umaga na ganun yung pakiramdam. May dahilan na naipon na lang ng naipon hanggang sa umabot na lang sa puntong ito. Kaya para hindi na kami magtiis sa isa't isa nagdesisyon na lang kami ng papa mo maghiwalay. Kayo lang po ni Papa yung nagdesisyon eh. Paano naman po ako? Mary, hindi mo ba narinig yung sinabi ng papa mo? Wala pa rin namang magbabago. Kami pa rin ang mama at papa mo. Nga lang hindi na kami magkakasama sa isang bubong. Saan po ako titira? Sino po sa inyo yung sasamahan ko? Sa akin ka sasama, anak. Bakit po? Hindi po ba ako pwede kay Papa? Anak, pwede naman pero mamamalagi kasi ako sa Maynila pag umalis na ako rito sa bahay natin sa Baguio. May nahanap na naman akong tutuluyan kaso maliit lang eh. Kasya lang sa isang tao. Tsaka nag-aaral ka pa rito, nak. Baka mahirapan lang tayo pag lumipat ka ng eskwelahan. Sa Maynila na po pala kayo titira. Ibig sabihin ang layo niyo na sa amin. Dadalo pa po ba kayo rito, Pa? Hindi ko masabi kasi baka maging abala ako sa trabaho, nak eh. Tulad ng dati, trabaho na lang kaya ang pakasalan mo, no, Teban? Cecil, ka na magsimula ng away. Hindi ako nagsisimula ng away. Sinasabi ko lang yung totoo. Totoo lang din yung sinasabi ko, di ba? Kaya ano ba problema doon? Ikaw! Tsaka yung pag-iisip mo ng problema. Alam mo kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. O bakit?
Anong problema mo sa pananalita ko, ha? Ma, pa, huwag na po kayo mag-away oh. Nak, pasensya na ha. Itong mama mo kasi masyadong takles eh. Di na ako makapaghintay na maghiwalay tayo para di ko na marinig yung sermon mo. Papa Dudut, hindi ko naisip kahit kailan na maghihiwalay ang mga magulang ko. Bakit? Dahil nga sa maayos naman kami. Masaya at payapa. Pero mali pala ako dahil mababaw lamang ang nakikita ko. Sa likod pala noon ay merong malalim na isyu ang mga magulang ko na matagal na nilang kinikimkim, mapanatili lamang na buo ang pamilya namin. At noong hindi na nila kaya ay sumabog na lamang yon ng biglaan at sumambulat sa aking pagmumukha. Bilang anak ay walang kasing sakit ang makitang maghiwalay ng landas sa mga magulang mo. At kahit na anong iyak ko ng mga panahong yon ay wala pa rin nagawa ang aking mga luha upang ayusin ang relasyon na matagal nang sira, Papa Dudut. Naiwan ako sa poder ng mama ko samantalang nagpunta naman sa Maynila si Papa. Tuloy ang buhay, ika nga. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nagkaroon ng bagong kinakasama ang mama ko na mayroong mga anak na mas matanda sa akin. Ang masama nito ay may kakaiba silang pag-uugali. Ma, pwede ko po ba kayong kausapin? Tungkol saan, anak? May isusumbong lang po sana ako eh. Oh, bakit? Ano nangyari? Yung mga anak po kasi ni Tito, sina Jordan tsaka si Leo, kung ano-ano po kasing malalaswang salita yung sinasabi nila sa akin eh. Ha? Anong malalaswang salita? Nuknukan nga ng galang at bait ng mga batang yun eh. Akala nyo lang po yun, pero pag wala po kayo rito sa bahay, ang babastos po nila magsalita. Ano ba kasing ginawa sa'yo? Paano ka binastos? Sinipulan po ako, tapos sinisita nila yung pananamit ko. Maiksi raw po kasi ako mag-short na konti na lang makikita na raw yung singit ko. Oh, di kasalanan mo naman pala kung bakit. Po? Ako? Oo, sabi ko, kasalanan mo naman kung bakit ka nasita. Hindi pagbabastos ang tawag doon. Concern lang sa'yo ang mga kuya mo kaya nila tinatawag ang pansin mo tungkol sa pananamit mo. Bakit kasi sa dami ng mahahaba mong damit may iksi ang sinusuot mo? Gusto mo yata talagang bastusin ka ng kusino? Siyempre po hindi, pero hindi naman ganun kaiksi yung suot ko at saka wala pa rin silang karapatan na pagsalitaan ako ng ganun. Kung totoong concern sila, bakit hindi ko naramdaman yun? Kasi mas inuuna mong masamain yung mga sinabi nila sa'yo. Sige nga po, paano po yung pagsipol nila? Hindi po ba masama yun at nakakabastos yun para sa isang babae? Parang sipol lang. Masyado ka namang maramdamin. Ano pong sabi nyo? Sabi ko, parang sipol lang. Ang dami mo namang iniisip dyan. Natural lang sa mga lalaki yung ganon. Pwedeng nagandahan lang sila sa'yo. Pero hindi naman yun masama. Walang masama doon basta wala silang ginagawa. Kumbaga, Ma, seryoso po ba talaga kayo dyan? Bakit anak? Anong tingin mo sa akin ha? Mahilig magbiro? Babae rin ako katulad mo. Alam ko yung pakiramdam na ganyan. Nasipulan rin naman ako noon pero hindi ko naman dinibdib. Problema kasi sa inyo, dinaramdam nyo kasi lahat. Issue sa inyo lahat. Baka nakakalimutan mo na mga kapatid mo rin sila. Wala naman silang masamang gagawin sa'yo. Ma, hindi ko po sila kapatid. Hindi po kami magkakadugo. Anak, hindi kailangan maging magkadugo para tratuhing magkapatid. Tsaka anak sila ng tatay-tatayan mo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pamilya pa rin tayo. Bakit po parang lumalabas na mas kinakampihan nyo sila kaysa sa akin na sarili nyong anak? Hindi naman sa ganon, pero ikaw nang may sabi, di ba? Anak kita, kaya sa akin dapat na nanay mo magsimula ang pagsasaway sa'yo. Na para bang ako yung may kasalanan? Ako na nga yung ginawa ng masama kaya ako nagsumbong sa inyo eh. Hindi lahat na nagsusumbong ay biktima. Kaya, pwede ba? Tumigil ka na, Mary. Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo yung pananamit mo kung ayaw mo palang mabastos at masita. Ikaw ang babae, kaya ikaw ang matutong mag-adjust sa mga kalalakihan.
Papa Dudut, masakit sa akin na ako ang anak pero ako pa yata ang nawala ng lugar at boses sa pamamahay namin. Simula kasi nang tumira kasama namin ang pamilya ng kinakasama ni Mama ay lumiit at sumikip na ang mundong ginagalawan ko. Dahil sa pagkakalayo ng edad at loob namin, hindi ko nakasundo ang mga step sibling ko. At dahil nga sanay akong mag-isa, bago sa akin ang pakiramdam na magkaroon ng kapatid na hindi ko namang kasamang lumaki, Papa Dudut. Sobrang sakit at lungkot ang naranasan ko up to the point na gabi-gabi ay umiiyak ako bago matulog. Lagi akong nagdarasal na sana'y masamang panaginip lamang ang lahat. Na hindi totoong naghiwalay ang parents ko o kung naghiwalay man sila ay sana ay magkabalikan na sila. Hindi kasi madaling makita na umuusad sila sa buhay nila. Samantalang ako bilang anak ay napag-iwanan na ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko pa rin namang makisama sa mga step siblings ko at tanggapin ang bagong buhay na meron ako. Pero sa pang-araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay ramdam ko na unti-unti akong naitsapwera sa pamilya namin. Mabait naman ang stepfather ko pero ayoko siyang bigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin dahil sa puso ko ay nag-iisa lamang ang papa ko. Habang tumatagal ay ramdam ko na mas mahal na ng mama ko ang mga anak ng kinakasama niya. Di na lang ako umiimik kahit na nasasaktan ako. Sinolo ko ang sakit kasi hindi naman niya ako pinaniniwalaan. Nung unang beses na nagsabi nga ako ay naramdaman ko na hindi siya naniniwala. Naisip ko na gusto ko nang umalis sa amin. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makontak ang aking tatay, Papa Dudut. Tagal naman sumagot ni Papa. Excited na akong makausap siya eh. Mary! Kanina ka pa ba dyan sa telepono, ha? Hindi pa ba sumasagot ang papa mo? Naku, Aling Martha, hindi pa nga po eh. Sigurado ka ba na tama yung numero na tinatawagan mo? Baka naman mali kaya hindi sumasagot. Tama naman po eh. Tsaka nagri-ring naman eh. Wala nga lang sumasagot. O siya, sige. Sana may sumagot na para magkausap na kayo at may iba pang gagamit ng payphone. Opo, sige po. Ay, hala, may sumagot na. Hello? Hello, Pa? Mary, Ako nga po, Pa. paano mo nalaman tong numero namin sa opisina? Hindi na po yun mahalaga. Ang importante, nakausap ko na po kayo. Pa, miss na miss ko na po kayo. Hindi naman po kayo dumadalaw sa Baguio eh. Anak, pasensya ka na ha. Masyado lang akong abala rito sa Maynila. Alam mo na, trabaho. Sobrang abala po ba? Para hindi man lang kayo makasingit ng pagkakataon na makauwi. Wala na rin naman akong uuwian dyan, diba? Narinig ko na may ibang pamilya na yung mama mo. May bago na siyang kinakasama. Kaya wala nang sisay na umuwi pa ako dyan, anak. Pero pa, nandito naman ako eh. Uwian niyo po ko. Hinihintay ko po kayo lagi. Pasensya na, anak. Kung abala talaga kayo at walang pagkakataon na makauwi kahit sandali. Buti pa ako na lang po yung pupunta dyan. Ha? Kunin niyo na po ko, Pa. Ayoko na po rito kina Mama. Bakit? Hindi ka ba tinatrato ng maayos dyan? Parang ganun na nga po. Tsaka, mas ramdam ko po na mahal na ni Mama yung mga anak ng kinakasama niya kaysa sa akin eh.
Pakiramdam ko po wala na akong kakampi sa bahay natin. Kaya ayoko na po sana rito pa. Kunin niyo na lang po ako dyan. Anak, hindi kasi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Bakit naman po? Kasi si Papa meron na rin kasi kinakasama si Papa. Po? Ang tita Marga mo. Ha? Hindi po ba niya alam na may anak na kayo? Alam niya pero hindi ko alam kung ano yung mararamdaman niya pag sinabi kong gusto mong tumira kasama namin. Bakit magagalit po ba siya? Ewan ko, Mary, ha. Mabuti pa tatanungin ko na lang muna siya tapos babalitaan na lang kita. Sige po pa. O siya, sige na. Ibababa ko na itong tawag at marami pa akong trabaho na dapat tapusin. Sandali naman po. Nak, sa susunod na lang tayo mag-usap, ha? Kailan naman po yun? Pag bakante na ako, tsaka pag may sagot na yung tita Marga mo. O, sige na. Mag-iingat ka palagi. Pa... Mary, anong sabi? Ay, bakit parang mas mahaba pa ang hinintay mong sagutin ng papa mo yung tawag mo kaysa sa aktual yung pag-uusap? Aling Marta, marami raw po siyang trabaho kaya binabaan niya na lang po ako ng telepono. Papa Dudut, akala ko ay puro trabaho lamang ang inaasikaso ni Papa sa Maynila tulad ng dahilan ng paghihiwalay nila noon ni Mama. Workaholic kasi siya, ngunit hindi ko akalain na bukod doon ay meron pa pala siyang ibang tinatrabaho. Kaya nga nalungkot ako noon nang malaman na meron na rin siyang ibang kinakasama dahil malabo na talagang matupad ang dasal ko na magkabalikan sila ni Mama. Pero naisip ko na baka naman mas maayos yung buhay na dadatnan ko sa poder ng tatay ko. Kaya nga kahit nag-aalangan ay sinabi ko sa mama ko ang aking kagustuhan na lumipat kina Papa. Akala ko ay pipigilan ako ni Mama pero tinanong lamang niya ako kung sigurado na ba ako. Noong sinabi kong oo ay walang pag-aatubili niyang ibinigay sa akin ang kanyang permiso. And fast forward, lumuwas ako ng Maynila sa edad na 18 para tumira sa poder ng tatay ko. Doon ko nakilala ang stepmother ko na si Tita Marga, Papa Dudut. Hoy, Mary! Tanghaling tapat na pero tulog ka pa rin. Aba, anong akala mo? Senyorita ka? Buksan mo nga tong pinto. Buksan mo to, ngayon din. Opo, Tita Marga. Sandali lang po. Aba, tama nga ako. Kakagising mo palang na babae ka. Pasensya na po. Napuyat po kasi ako sa sa ginawa kong assignment namin kagabi. Tingin mo maniniwala ako sa palusot mong yan? po? Assignment mo mukha mo. Palagay ko napuyat ka lang sa kaka-cellphone. Naku, hindi po. Hindi raw. Dapat talaga sa'yo kinukuhanan na ng cellphone para wala na magamit. Masyado lang nauubos ang oras mo sa bagay na yon kaya wala ka ng panahon na gumawa ng mga gawaing bahay. Katulad ngayon, araw ng Sabado. Wala kang pasok pero tanghali ka na kung magising. At anong binubuntong hininga mo dyan, ha? Wala po. Ano lang. Ano? Sumakit lang po ng konti yung ulo ko kasi ang aga-aga nagbubunga nga kayo Sigaw pa kayo ng sigaw. Naririnig ko naman po kayo. Magkaharap lang naman po tayo Ba't talagang sumasagot ka pang bata ka, ha? Alam mo, mabuti pa. Halika na, sumama ka sa akin ngayon din. Halika na. Saan niyo po ako dadalhin, tita? Saan pa ba? Di dun sa kulungan ng mga aso ko. Ha? Bakit po? Ano pong gagawin ko doon? Linisin mo. Nadudumihan na ako doon. Nababahuan, kaya gusto ko linisin mo. Pagkatapos, paliguan mo yung mga aso at maglampaso ka na rin ng sahig. Huwag mo kalimutan yung mga hugasin sa lababo. Kagabi pa yun, Wala rito ang papa mo kaya wala kang masusumbungan sakaling naiisip mong magsumbong. Hindi ko naman po naiisip yun pero ang dami niyo naman pong pinapagawa. Kaya ko po bang gawin lahat yun? Kayang-kaya mo yon lalo na kung sisimulan mo ng gawin ngayon. Tsaka nararamihan ka na dyan? Kakaunti pa nga lang yon. Ano bang tingin mo sa sarili mo?
baksyonista ka rito sa pamamahay ko? Pwes nagkakamali ka. Sorry po, tita. Sige po, gagawin ko na po yung mga pinag-uutos niyo. Mabuti pa nga. Ayusin mo ha. Kundi naku, mananagot ka talaga sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mary? Opo, Tita Marga. Uulitin ko lang na wag kang magsusumbong sa papa mo. Dahil lalo kong dadagdagan ang gawaing bahay mo. Huwag mo rin subukang magpakampi sa kanya dahil sisirain ko ang buhay mo. Naiintindihan ko po. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Hindi porke anak ka ng tatay mo, ituturing na rin kitang parang anak ko. Mahiya ka nga, hindi tayo magkadugo. Para sa akin, ibang tao ka pa rin. Sige na! Kumilos ka na at huwag mo na akong titigan dyan dahil dudukutin ko yung mga mata mo. Akala mo kung sino makatingin? Pinagmamalakihan pa ako? Ay nako, sige na! Alis na! Papa Dudut, napakasakit na tratuhing iba ng isang tao na hindi naman nagpalaki sa'yo. Pero kung umasta ay akala mo ay ikaw pa ang nanghimasok sa buhay nila. Kung tutuusin, ako naman ang unang dumating sa buhay ng tatay ko, pero akala mo ay inagawan ko siya ng pagkakataon na masolo ang papa ko nang tumira ako sa pamamahay nila. Wala akong magawa kundi ang tiisin ang trato niya sa akin at iwasan na lamang ang aming engkwentro hanggat maaari. Ayoko rin naman kasing masira ang relasyon nila ni Papa dahil nakikita ko kung gaano siya kamahal ng tatay ko. Masakit lang sa akin na makitang masaya na ang mga magulang ko sa kani-kanilang buhay at bagong kinakasama. Habang ako naman ay nagdurusa pa. Hindi naman sa pag-aastang kawawa pero paulit-ulit ko noong tanong sa aking sarili kung paanong nagagawang magdesisyon ng mga matatanda na maghiwalay ng landas at umusad na lamang ng hindi sinasaalang-alang ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung nabuntis ang stepmother ko ay unti-unti kong naramdaman na nawalan na ng puwang sa pamamahay namin ng presensya ko. Mas lalo kasi itong minahal ng tatay ko at nabawasan ang atensyon niya sa akin. Inunawa ko na lamang, lalo't naging clingy sa kanya ang nanay-nanayan ko. Masaya naman ako at excited na magkaroon ng kapatid na masasabi ko na kadugo ko, pero andun pa rin yung paghahanap ko ng kalinga ng tatay ko. Kahit saang anggulo kasi tingnan ay anak pa rin niya ako. Pero parang gusto talaga kaming paglayuin ni Tita Marga. Gusto nito na sa kanya lamang at sa magiging anak nila ni Papa matuon ang buong atensyon at pagmamahal ng tatay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit sa mga kaklase ko na mayroong kumpletong pamilya at mabait na magulang. Kasabay noon ay unti-unti na rin akong nagtatanim ng galit at hinanakit sa sarili kong ama, Papa Dudut. Grabe activity sa school. Kapagod. Ay, buti pa, upo muna ako rito sa sofa para naman maginhawa ng pakiramdam ko. Kanina pa ngalay na ngalay itong mga binti ko eh. Ay, grabe. Sarap talaga sa pakiramdam. Kagagaling mo lang sa eskwelahan tapos uupo-upo ka na naman dyan sa sofa. Eh di ba panay upo na rin kayo nun sa klase ninyo? Opo, pero puro kami tayo kanina kasi nag-design po kami ng stage para sa activity namin. Wala akong pakialam. Hindi ko pa nakukuha yung mga sinampay doon sa balkonahe. Buti pa kunin mo na at malapit ng dumilim. Ayoko mahamugan ng mga damit ko. Tita, pwede po bang maya-maya na lang po? Pagod po kasi talaga ako eh. Paano mas pagod ka pa sa akin? Eh ako nga itong maghapon naglaba at naglinis ng bahay. Tapos ikaw, yan na nga lang ang gagawin mo, ang dami mo pang reklamo. Hindi naman po ako nagre-reklamo eh. Humihingi lang po ako ng konting oras para makapagpahinga kasi napagod din naman po ako. Hindi lang po kayong pagod. At talagang sumasagot ka na ha? Yan ba natututuhan mo sa eskwelahan ha, Mary? Oh, ano nangyayari rito? Ba't sumisigaw ka, Marga? Eh yan kasing anak mo, Teban eh. Sinasagot-sagot ako. Hindi po totoo yun pa.
O kung hindi totoo, bakit nagagalit tita mo? Kasi gusto lang niya. Ayaw niya lang sa akin. Galit siya sa akin kaya lagi siyang ganyan. Ano ba pinagsasabi mo, anak? Paano ayaw sa'yo ng tita mo? At saka bakit siya magagalit sa'yo? Gusto na po kasi niya ako mawala rito sa bahay niyo dahil magkakaanak na kayo. Marga, totoo ba yun? Siyempre hindi. Sa akin ka nga maniwala, Teban, at huwag dyan sa anak mong pasenyorita. Hindi po ako pa senyorita. Utosera lang po talaga kayo. Oh, narinig mo ba yon? Sinagot niya ako, di ba? Ngayon ko lang po kayo sinagot kasi sumusobra na kayo. Harap-harapan niyo na po ako sinisiraan sa papa ko. At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Tumigil na kayo, pwede. Mahiya nga kayo sa mga kapitbahay, puro kayo away. Bakit ako pinagagalitan mo? Diyan ka sa anak mo magalit, pagsabihan mo. Sige na. Mary, mag-sorry ka ngayon din sa tita mo. Pa, bakit ko naman po gagawin? Dahil sinabi ko. Okay? O naman eh, wala naman po akong kasalanan eh. Mas lalo naman ako. Ako kaya ang sinagot-sagot mo. Kaya nga sige na, mag-sorry ka na sa tita mo. Tumahimik ka na lang. Ka na sumagot-sagot dahil masama yun. Hindi kita pinag-aral para mambastos ng nakakatanda sa'yo, ha? Napakawalang utang na loob mo naman, Mary. Imbis na magpasalamat ka sa pag-aalaga sa'yo ng tita mo, sa pagtrato niya sa'yo bilang tunay na anak, ganyan lang igaganti mo sa kanya. Anak, nakakahiya yun. At ako pa po talaga yung nakakahiya. Kumusta naman po kaya kayo na sarili niyong anak pero hindi niyo magawang kampihan at paniwalaan? Anong sinabi mo? Yung totoo pa. Masyado niyo na kasing mahal si Tita Marga eh. Para sa inyo, wala na siyang ginawang mali. Pero ang totoo, hindi talaga mabuti yung pagtrato niya sa akin eh. Malayong malayo sa sinasabi niyong tunay na anak ang tingin niya sa akin. Galit ako sa inyo pa. Galit ako sa inyo ni Mama. Papadudod para akong bulkang natutulog na bigla na lamang sumabog ng araw na yon nang dahil sa away namin ng stepmother ko. At dinagdagan pa yon ng hindi pagkampi sa akin ni Papa at pagpapamukha niya na wala akong utang na loob na anak. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil pa at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib, Papadudod. Ngunit imbes na simpatya at paghingi ng tawad ay sumbat ang narinig ko mula sa bibig ng tatay ko. Malakas ang kutob ko na brainwash na siya ng stepmother ko. Nagtagumpay na siya na paglayuin ang loob namin ni Papa. At wala na akong magagawa pa doon. Kaya nang hindi ko na kinaya ay nag-decide na lamang akong lumayas sa bahay namin. Dala ang kaunting ipon at lakas ng loob ay namuhay po akong mag-isa. Nag-working student ako hanggang sa mapatapos ko ang aking sarili sa kolehiyo. Nagtrabaho ako at hindi na kahit kailanman lumingon sa pinanggalingan ko. Bagaman may espasyo sa puso ko, nagpatuloy ako sa buhay. Mabilis na nagdaan ang ilang taon at bigla na lamang akong nakontak ng mama ko para humingi ng tulong pinansyal. May sakit siya noon at wala na raw kasi siyang malalapitan. Bilang anak ay nahabag naman ako, kaya tinulungan ko siya. Pero sinamantala lamang ng mama ko ang kabaitan ko. Ma, baka huling tulong ko na po yan sa inyo. Ha? Bakit naman, anak? Alam mo namang walang trabaho yung tatay-tatayan mo, di ba? Na-aksidente siya, nakalimutan mo na ba? Ay, hirap na hirap kami sa pera tapos nagkasakit pa ako. Ma, alam ko naman po yun eh, pero may pinag-iipunan kasi ako at malaking halaga rin yung nawawala sa akin kapag nagbibigay ako sa inyo. Tama ba itong naririnig ko, ha? Sinusumbatan mo ba ako? Ma, hindi po. Hindi raw, pero yun mismo ang tinutumbok ng sinasabi mo. Sabi mo, malaking halaga ang nawawala sa'yo pag nagbibigay ka sa amin. O diba? Panunumbat ang tawag dyan? Bahala na po kayo kung anong gusto nyong itawag doon, Ma. Pero sinasabi ko po sa inyo na hindi ako makakapagbigay sa susunod. Kailangan kong mag-ipon.
Mas mahalaga pa ba yon kaysa sa akin na nanay mo? Hindi ka na naawa sa akin, Mary? May sakit na nga ako, tapos ganyan ka. Mag-aabot na nga lang ako kapag nakakaluwag pero hindi ko may papangako kung kailan. Tsaka parang mali naman yata na sa akin yung paiasa yung pagpapagamot nyo. May pamilya naman na kayo. Yung mga anak ng kinakasama nyo. Bakit hindi kayo sa kanila humingi ng tulong? Total, mas paborito nyo naman sila kaysa sa akin, di ba? May sari-sarili ng pamilya yung mga kuya mo. Tsaka, nakakahiya naman kung makikihingi pa ako sa kanila. At tsaka ikaw ang anak ko sa inyo. Ikaw ang kadugo ko. Sa akin ka nang galing kaya dapat, ikaw ang mas dapat maawa sa akin dahil nanay mo ko. Kung makapagsalita kayo, parang naawa rin kayo sa akin nung araw, ha? Anong sabi mo? Niwala nga kayong pakialam sa akin simula nung naghiwalay kayo ni Papa eh. Tapos nung umalis ako, nung tumira ako sa bahay ni Papa, hindi nyo man lang ako kinumusta o binisita sa Maynila ni isang beses. Ma, wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Para kayong walang anak. Eh di ba, tinanong naman kita kung sigurado ka na ba dyan sa desisyon mong pagtira dun sa bahay ng tatay mo. O tapos ako sisisihin mo sa nangyari sa'yo habang nandun ka? Ma, hindi ko kayo sinisisi ha. Huwag nga kayong ganyan. Intindihin nyo yung sitwasyon. Nagkulang kayo ni Papa sa akin simula nung maghiwalay kayo. May pasabi-sabi pa kayo no na walang magbabago, na kahit magkahiwalay na kayo, kayo pa rin ang mga magulang ko. Ma, umasa ako na pwede ko kayong asahan pero pareho nyo yung pinagdamot sa akin. Kaya nga masaya na ako ngayon na mamuhay ng mag-isa eh. Na malayo sa inyo kasi kayo naman ang unang lumayo, di ba? Kinalimutan nyo ako bilang anak kaya gusto ko na rin sana kayong kalimutan bilang mga magulang. Pero nung nagkaroon ulit tayo ng komunikasyon at nalaman ko nga yung sitwasyon nyo, naisip ko na may pakialam pa rin pala ako sa inyo. Kaya lang ma, napaka-abusado nyo. Hindi pa kayo marunong magpasalamat. Kaya imbis na magaan sa loob, mabigat sa pakiramdam lang ang nararamdaman ko pagkatapos ko kayong tulungan. Kung bata ka ha, nakapagtrabaho ka lang, kumita ka lang ng pera mo, akala mo na kung sino ka magsalita. Balang araw magiging magulang ka rin at hindi mo gugustuhin na tratuhin ka ng ganyan na magiging anak mo. Kung dumating man ang araw na yun, na maging magulang ako, sisiguruhin ko na hindi mararanasan ng mga anak ko ang ginawa niya sa akin ni Papa. Hindi ko sila pababayaan. Lagi ko silang pipiliin higit kanino man. Mamahalin ko sila at ipaparamdam ko sa kanila na mahalaga sila sa akin ng higit pa sa sarili kong buhay. Ma, hindi ko sila susumbatan. Lagi ko silang susuportahan. Yung mga bagay na kasi yun yung hindi nyo ginawa sa akin eh. Kaya pakiramdam ko kulang na kulang ako. Na merong malaking espasyo sa puso ko na kahit kailan hindi na mapupunan pa. Kaya ayos lang, tapos naman na yun eh. Nangyari na kaya gusto ko na lang na makalimot at umusad. Pasensya ka na, Ma. Pero hindi nyo na ako makikita pa. Papa Dudut, tawagin niyo na akong masamang anak. Pero yun talaga ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Mama. Malaki-laki naman ang perang ibinigay ko sa kanya noon na hindi niya nagawang pasalamatan pa. Pero ayos lang dahil para sa akin ay huling beses na naman yon. Ang gusto ko na lang sa ngayon ay makausad sa buhay ko nang hindi sila kasama. Malungkot mag-isa ngunit iba ang dalang kapayapaan kapag malayo ka sa mga taong nagpahirap sa buhay mo. Oo, magulang ko sila pero hindi nila ako trinato bilang anak. Kaya deserve nilang iwanan. Ayoko nang magpakamartir. Sa ngayon ay nakafocus na ako sa aking sarili, inaaral kong patawarin sila. Pero ayoko na silang pabalikin sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong basahin at itampok sa inyong programa sa Barangay Love Stories. God bless and more power to your station. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay forever, Mary. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
may karapatang magbago at bumawi sa mga pagkakamaling nag-iwan ng marka sa mga taong nasaktan nila. Huwag sanang mangibabaw ang matinding panguhusga dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang storya at pahina na hindi pa nakikita ng iba. Ikaw, kabarangay, minsan na rin bang nangibabaw sa iyo ang panguhusga o mas pinili mong palawakin na lamang ang iyong pangunawa? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joreen. 31 years old at isang tomboy, nagtatrabaho ako bilang kolektor ng isang microfinance company. Nag-iisang anak po ako. Lumaki ako sa poder ng tatay ko na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dodong. Sanggol pa lamang po ako nang iwanan ng nanay ko ang tatay ko. Hindi raw kasi niya matanggap na si Papi ang nakabuntis sa kanya. Papa Dudut, may kapansanan po ang tatay ko at kinakahiyayo ng nanay ko kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Napaka-selfish po ng dahilan niyang yon kaya dala-dala ko ang tinatago kong sama ng loob sa kanya habang lumalaki. Papa Dudut, sa kabila ng pagiging single parent ay napalaki ako ng maayos ng tatay ko. Kahit kailan ay hindi naging issue sa kanyang pagiging tomboy ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Minsan nga ay siya pa ang bumibili ng mga damit na panlalaki para suportahan ang mga hilig ko. Hindi niya rin ako kinakahiya sa mga nakakakilala sa amin. Kahit na hindi pa naman ako sumasakses sa buhay ay parang ang yaman-yaman ko na tuwing ipinagmamalaki niya ako bilang anak niya. Hindi man po siya mayaman ay busog naman po ako sa pagmamahal. Nagawa akong pag-aralin ni tatay hanggang kolehiyo at natapos ko naman ang isang 2-year course sa computer studies. Pero kahit napagtapos na niya ako, hindi na rin niya naisipan pang mag-asawa ulit para may makasama naman siya tuwing nasa trabaho ako. Mas gusto niya pa raw na pagtuunan ng pansin ang pagiging ama sa akin at yung 10 taon na niyang barbershop, Papa Dudut. Anak, gising na. Malilate ka na sa trabaho mo. 5 minutes pa po, Papi. Ay nako, 5 minutes pa, ilalamig na yung kape mo. Nakapagtimpla na ako. May kape na, Papi? Oo, ikaw talaga. Nabubuhay agad yung dugo mo basta kape. Correction, Papi. Kape na ikaw yung nagtimpla. Ibang klase ka kasi magtimple, parang may magic yung mga kamay mo. Sus, binubola mo na naman ako. O sige na, tumayo ka na dyan para makakain ka na. Kapag nagtagal ka pa dyan, dadaling ko sa higaan yung mga pagkain at susubuan pa kita. Ay naku, Papi. Hindi na mauulit yung nangyari noon. Hindi na talaga. Para naman kasi akong batang kailangan pang subuan. Binata na kaya tong anak niyo. Oo na, binata ka na nga kaya nagiging pasaway ka na sa akin. Wow, kailan yun, Papi? Parang araw-araw naman ako naging mabuting anak ah. Hindi ko maalala, anak. Kaya sige na, tumayo ka na dyan at simulan mo na yung mga ritual mo. Mukha ba ako mangkukulam, Papi? Nako, masyadong maganda yung lahi natin para magmukhang mangkukulam ka. Pogi, Papi, hindi maganda. Ay, oo na, sige na. Pogi na kung pogi. Kung pwede lang talaga na hindi na muna pumasok ngayon, matutulog na lang ako maghapon. Anak, kung gusto mo magpahinga muna, huwag mong pilitin yung sarili mo. Ako na lang muna magtatrabaho para sa ating dalawa. Yan naman ang hindi pwede, Papi. Okay na yung dun ka na lang sa pagupitan natin para dumami na yung mga pogi dito sa barangay natin. Ang papangit kasi ng mga nakikita ko sa daan eh. Baka gusto mong silang alukin ko ng libreng gupit, Papi. Kahit nga libre, walang gustong magpagupit sa akin eh. Papi naman eh. Negatron ka kaagad.
Magkakaroon ka rin ng maraming customer niyan. Yaan mo, Papi. Kapag wala akong pasok, tutulungan kita. Kahit wag na, anak. Mas gusto kong nagpapahinga ka lang kapag wala kang pasok sa trabaho. Kaya ko na yung barbershop. Ako na bahala ron. O siya, kumain ka na. Nakahanda na rin yung mga gamit mo. Gusto mo bang ipag-init kita ng tubig para hindi ka lamigin sa pagligo? Papi, kalma. Alam ko namang mahal na mahal niyo ako pero chill ka lang po, okay? Sobrang salamat sa laging paghahanda ng masarap na almusal sa umaga. Pero yung mga gamit ko po, okay na yun kahit ako nang bahala ron. Wala naman kasi akong gagawin, anak. Hayaan mo na ako. Si Papi talaga di pa rin papatalo. Hindi talaga. Gusto ko ako yung mag-aasikaso sa'yo. Pagod ka sa trabaho kaya dapat lang na makatulog ka ng maayos. Kaya mo namang mag-asikaso ng 30 minutes lang kaya hindi mo na kailangang gumising ng maaga. Tatay mo naman ako eh. At dyan naman ako proud na proud, Papi. Yung ikaw yung tatay ko. Pogi na, masipag at mapagmahal pa. Kung uso pa yung mga call sign, Papi, tatawagin kitang boss mapagmahal. Bagay na bagay eh. Boss ba naman sa sarili niyang pagupitan eh. Paano naman ako naging boss? Wala naman akong empleyado. Tigil-tigilan mo na nga yung mga kabaduyan mo na yan, Joren. Ayun lang, tinawag na ako sa pangalan ko. Papa Dudut, tinatawag lamang po ako ng tatay ko sa buong pangalan ko kapag seryoso siya o hindi naman kaya ay kapag galit na siya sa akin. Pero kapag nasa mood siya ay nakikipagbiruan at lambingan siya ay anak ang madalas niyang itawag sa akin. At hindi binabanggit ang pangalan ko. Mabait si Papi at ni minsan ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay o namura man lamang. Sinesermonan niya ako at pinagsasabihan minsan pero hanggat kaya niyang huminahon, gagawin niya yon para hindi ko damdamin yung nangyari. At habang tumatanda ako ay mas lalo kong napagtatanto na napakaswerte ko dahil siya yung tatay ko. Medyo nakakalungkot lang yung parte na sa 10 taon nang nakatayo yung maliit na barbershop ni Papi ay mabibilang lamang sa mga daliri niya ang nagiging customers niya sa loob ng 1 buwan. Marunong din siyang mag-ayos ng mga sirang relo kaya may mga pumupunta rin sa kanya para magpaayos. May ilan namang nagtitiwala at bumabalik kay Papi pero mas marami ang nagdududa sa kakayahan niya at pinagtatawanan ng kapansanan niya. Ganon kalupit ang mundo para sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa ibang tao. Papa Dudut, pinanganak po si Papi na bulag ang kanang mata niya. Hindi naging madali ang buhay sa kanya dahil palagi po siyang nabubuli sa trabaho. Hindi na po niya binanggit sa akin kung paano sila nagkakilala ng nanay ko pero isa lang po ang malinaw sa akin noon. Wala pong kwenta ang nanay ko dahil isa rin siya sa mga taong ginawang katatawanan si Papi. Nakakadurog po ng puso tuwing naririnig ko ang mga panlalait ng ibang tao. Mapabata man o matanda. Pareho lang na masakit yung mga salitang binibitawan nila sa tatay ko. Pero gaya nga po ng turo niya sa akin ay maging bulag at bingin na lamang daw po ako. Dahil mas matutulungan ko siya kapag hindi ako nasangkot sa kahit na anong gulo. Pero may mga pagkakataon din po talaga na hindi ko napipigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Ay, nakauwi rin sa wakas. Hoy, Joren! Buti naman nakauwi ka na. Oh, ano naman sa inyo kung nakauwi na ako? Nag-aabang kayo ng pasalubong?
Anong akala mo sa akin sabik sa pasalubong? May anak akong nasa abroad, no? Alam ko po, Aling Melay. Ang totoo, alam na nga po ng buong barangay na nasa Singapore yung anak nyo sa sobrang chismosa nyo eh. Ano bang pakialam mo kung chismosa ako? Wala po sana akong pakialam kahit makipagchismisan pa kayo hanggang dun sa kabilang bayan. Kung gusto nyo, hanggang kalapit probinsya pa eh. Pero kapag narinig ko na namang ichinichismis nyo si Papi, lalagyan ko talaga ng duct tape yung bibig ninyo. Sus! Kung ayaw mo pinag-uusapan yung tatay mong pikit, iuwi mo na. Tingnan mo, maghapon na naman nag-aabang ng customer sa barbershop niya wala namang dumarating. Nagmumukha lang siyang tanga sa kakahintay. May customer man o wala, labas na kayo ron. Kung doon nalilibang si Papi, hindi ko siya pipigilan. At kayo naman, Aling Melay, kung hindi kayo masaya sa buhay nyo at ayaw nyong nakikita yung tatay ko, tumira na lang kayo sa bundok, yung malayong malayo. Ba't loko ka? Pinapalayas mo ba ako rito? Kung gusto nyo lang naman, Aling Melay, pero pabor sa amin kung sakali. Tse! Kapag nawala ako rito, mawawalan na ng maganda sa barangay na to. Paano kasi? Ang papangit nyo. At least kami may kilay, buong buo. Yung sa inyo, drawing na lang. Kapag nabasa, lalo nang lalapad yung palipara ninyo. Bastos! Sartalo talaga kayo, Aling Melay. Tama po yan, umuwi na kayo. Itulog nyo na lang po yan. Baka may tumubo pang buhok kahit pa isa-isa lang. Joren, Ay, Papi. pumasok ka sa bahay. Mag-usap tayo. Papi, sorry na. Nagsasorry ka na naman tapos ulitin mo rin naman yung ginawa mo. Kasi naman dinadali na naman kayo ni Aling Melay. Wala nang ibang nakikita kundi yung kapansanan ninyo. Alam kong bulag yung kanang mata ko at tanggap ko na yung kapintasan ko. Sa tingin mo ba, maaapektuhan pa ako sa mga sinasabi nila? Kahit ipagsigawan pa nila ng harap-harapan na bulag yung isang mata ko, wala pa rin akong gagawin. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Oo, masakit. Pero marami na akong pinagdaanan na mas malala pa sa nangyayari ngayon. Kaya hindi na ako apektado. Kaya nga binilinan kita na wag nang papatulan si Melay, hindi ba? Sorry na, Papi. Di ko lang talaga napigilan Nagpark lang naman ako ng motor sa tapat ng bahay natin tapos kung ano-ano nang sinabi ni Aling Melay. Siyempre, tatay ko kayo Hindi ako papayag na laiting kayo sa kahit na anong paraan pa yun, Papi. Paano yung usapan natin? Mawawalan na lang ng silbi kasi hindi ka nakatiis na pumatol. Magkaiba po kasi tayo, Papi. Kung kayo po, kaya ninyong palampasin na lang yung mga panlalait at pang-iinsulto sa inyo, bilang anak, masakit po sa akin yun. Kaya pasensya na, Papi. Kasi hanggat may naririnig akong hindi maganda, papatol at papatol pa rin ako. Papa Dudut, hindi po yun ang unang beses na nagkasagutan kami ni Aling Melay. Maraming beses na niyang pinag-initan ng tatay ko kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan noon kung bakit inis na inis sa aming mag-ama si Aling Melay, kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na patulan siya. 7 taon na pong byuda si Aling Melay at iisa lang ang anak niya na umalis pa para magtrabaho sa Singapore. Mag-isa lamang siya sa bahay nila kaya madalas siyang nakikipag-umpukan sa mga kapwa niya chismosa doon sa bingguhan sa amin. Pero noong nagkasagutan ulit kami, pauwi dapat siya sa bahay niya. Bukod sa panlalait, nakakarating din sa akin noon na sinisiraan ni Aling Melay si Papi kaya nawawala ng customer sa paggupitan. Ipinagkakalat niyang pangit daw gumupit at mahal pa ang singil. Dahil sa mga taong kagaya ni Aling Melay, mas lalo ako naging matapang at matatag para sa tatay ko. Wala po akong pakialam noon kahit na pinagchichismisan na rin ako ng mga kapitbahay namin. Nangako po kasi ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. May pagtanggol lamang at mabigyan ng proteksyon si Papi. Papadudo tungkol naman sa buhay pag-ibig ko dahil alam kong tanggap ni Papi na tomboy ako. Nakampante ako na hindi kami magkakaproblema kapag naisipan ko nang magkaroon ng karelasyon. Pero nang ipakilala ko na ang babaeng nililigawan ko ng panahong yon,
ay hindi ko po inaasahan ang magiging reaksyon ng tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, batid ko po noon na tanggap ako ni Papi. Sinuportahan niya ako sa kabila ng pagiging tomboy ko kaya akala ko ay hindi na kami magkakaproblema tungkol doon. Pero noong time na po na yon ay hindi ko po agad nasabi kay Papi na may nililigawan ako. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Bia. Mas matanda lang ako ng 1 taon sa kanya. Nagkakilala kami sa supermarket kung saan po siya nagtatrabaho bilang manager. Hindi ko akalain na pareho pala kaming tomboy. Kumpara po kasi sa akin ay mas babae siyang kumilos at manamit. Maayos din siya sa sarili niya kaya hindi yon mahalata sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi pa raw siya out noong nagkakilala kami. Kaya kailangan niyang ipakita sa mga kakilala niya na babaeng babae siya. Mabait at responsableng anak si Bia. Isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Noong tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan ay pumayag naman siya. At doon na nga po ako nag-decide na ipakilala siya sa tatay ko. Pero hindi ko po inaasahang imbes na harapin at pakisamahan ay sinabihan ako ni Papi na ihatid na si Bia pa uwi. Sa sobrang hiya ko po noon kay Bia ay halos hindi na ako tumigil sa kakahingi ng pasensya. Mabuti na lamang at hindi siya nagalit at iniintindi na lamang niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Papi, mag-usap nga tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan, Joren. Magpapahinga na ako. Papi, kailangan nyo ba talagang gawin yun? Kung hindi nyo gusto si Bia para sa akin, maiintindihan ko naman po yun eh. Pero yung pinauwi nyo siya at hindi man lang hinarap ng maayos, Papi naman. Masisisi mo ba ako? Ni minsan nga, wala kang binanggit sa akin na may nagugustuhan ka na palang babae. Tapos ngayon, bigla mo na lang dadalhin dito. Akala ko po ba tanggap nyo na tomboy ako? Oo, tanggap kita kahit ano ka pa. Pero sana, sinasabi mo sa akin na may balak ka na palang ligawan bago ka man lang magdala ng babae rito. Paano ko sasabihin? Baka ko nga sanang sorpresahin kayo. Kala ko kasi matutuwa kayo na magkaka-girlfriend na ako. Hindi naman pala. Sa tingin mo ba, hinahadlangan ko yung kaligayahan mo? Papi naman, wala naman po akong sinasabing ganyan. Ang pinupunto ko lang, parang hindi nyo kayang maging masaya para sa akin. Kaya ko, anak. Ano po yun, Paps? Bakit pinahiya nyo ako kay Bia? Pasensya ka na, anak. Hindi naman sa hindi ko gusto si Bia para sa'yo. Nalulungkot lang ako kasi baka kapag naisipan nyo nang magsama, iwan mo na ako. Baka bigla kang magbago. Parang hindi ko na kayang mabuhay na mag-isa lang, anak. Gusto ko yung napagsisilbihan pa rin kita. Papi, magkaka-girlfriend pa lang po ako. Hindi pa ako mag-aasawa. At saka malabo naman kaming maikasal kung sakali. Pero kahit na magmahalan pa kami ni Bia, hindi naman po ako mawawala. Solid tayo, di ba Papi? Pasensya ka na talaga, anak. Pinangunahan ka ba naman ng tatay mo eh? Ay, sa susunod kasi Papi, pag-usapan muna natin para nagkakaintindihan tayo. Mahirap kasi yung ganito. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo o kung anong nararamdaman nyo. Kung mahalaga sa akin si Bia, mas lalo ka na Papi. Kaya tuwing may sasabihin ka, pakikinggan kita. Pag-usapan po natin. Ikaw naman ngayon yung naninermon sa akin. Oo na, sige na. Sa susunod, magsasabi na ako sa'yo. Pero may hihingin sana akong pabor, nak. Ano po yun, Papi? Pwede bang dali mo ulit dito si Bia? Para makahingi man lang sana ako sa kanya ng pasensya. Nakausap ko na siya. At ayos na sa kanya yung nangyari, kaya huwag niyo na pong isipin yun. Pero mas maganda pa rin kung masasabi ko ng harapan, anak. Huwag kayong mag-alala. Isasama ko ulit siya rito.
Pero baka sa susunod na linggo na lang. Busy na siya sa trabaho eh. Ayos lang naman, anak. Ay, ano ba tong nagawa ko? Sana lang hindi ako sungitan ng nililigawan mo kapag nagkita kami ulit. Hindi po ganun si Bia. Malawak yung pangunawa niya kaya hindi niya dadamdamin yung nangyari. Pero hindi ko itatanggi. Nasaktan siya, papi. Yung pamilya niya siguradong hindi matatanggap kapag inamin niya na hindi siya straight. Tapos nung nalaman niya na tanggap niyo ako, akala niya matatanggap niyo rin siya eh. Hindi sa kinukonsensya kita, papi ha, pero yun talaga yung naramdaman niya eh. Pero ngayong naiintindihan ko na rin kung bakit ganun yung naging reaction niyo, gusto ko pong ipaalam na hindi ako galit sa inyo. Okay tayo, papi. Okay na rin ako, anak. Papa Dudut, naiintindihan ko rin naman po noon si Papi nang sabihin niyang natatakot siyang maiwan na mag-isa. Mula pagkabata kasi ay sa akin na niya ibinuhos ang oras at panahon niya kaya wala na siyang pagkakataon na magkaroon pa ng bagong kinakasama. Nagkausap na rin naman sila ni Bia at mabilis lamang silang nagkasundo. Sabi kasi sa atensyon ng isang ama si Bia. Hindi niya raw naranasang makipagbiruan sa tatay niya dahil masyado itong masungit at palaging seryoso. Papadudot dahil sa amin ni Bia ay parang na-inspired din po noon na magka-love life si Papi. Masayahin naman talaga siyang tao pero noong time na yon, iba na ang mga ngiti niya at madalas na rin siyang pumuporma kahit sa pagupitan lang naman ang punta niya. Wala naman siyang naikukwento sa akin kaya wala akong ideya noon kung may nagugustuhan na ba siya o kung trip niya lamang talaga ang mag-ayos. Papadudot, may napansin din ako noon kay Aling Melay. Hindi na niya madalas na pinag-iinitan si Papi. Pero may time na nagtanong siya sa akin tungkol kay Bia. Akala niya si Papi ang nandiligaw kay Bia noong time na yon. Sinakyan ko lamang kung ano ang alam niya. Ang kaso'y mas lalo yata siyang nainis sa tatay ko. Hanggang sa may nakapagkwento sa akin na madalas palang pinapansin ni Aling Melay si Papi. Yung mga madalas kasama ni Aling Melay sa bingguhan ang nagsabi sa akin na inamin daw niya na may gusto siya sa tatay ko noong medyo nakainom siya. Tumawa lang naman ako noon dahil alam ko namang hindi siya gusto ni Papi. Malabong magustuhan nila ang isa't isa. Yon ang pinapaniwalaan ko, Papa Dudut. O papi, aga nyo ata maligo ngayon. Maalinsangan kasi, anak. We, baka may lakad kayo papi ha. Naka-wax pa yung buhok mo oh. Pero teka, wax po ba yan o laway? Plema, anak. Yun ang sekreto. Kaya palaging maayos yung buhok ng papi mo. May sikreto ka pala papi. Pero seryoso, ngayon lang kitang nakitang ganyan. Ano namang ibig mong sabihin? Yung ganyan, nag-aayos kayo, pumuporma. Tsaka tignan nyo yung mukha nyo papi oh. Namumula yung magkabilang pisngi mo. Natural glow ba yan o in love ka na? Kilalang kilala kita papi. Bigla kang nauubo kapag may iniiwasan kang tanong. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung in love ka na po ba? Bakit mo naman naisip yan? Wala lang. Marami lang akong napapansin sa'yo papi. At kung in love ka nga, wala namang kaso sa akin yun. May asim ka pa eh. Pag kulang na lang yung asim, nandyan lang naman si Aling Melay. Asim ng mukha nun eh. Papi, baka iba na yan ha? Paanong iba? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa. Ha? Anong kinikilala? Yung ubo nyo yung tinutukoy ko papi. Ha? Akala ko naman kung ano na. Wala naman tong ubo ko, nak. May bumara lang sa lalamunan May ko. sinabi ka kanina papi. Si Aling Melay? Siya ba yung dahilan kaya ka nagpapapogi ng ganyan? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa, anak. Kinikilala? Sa dami ng paninira niya sa inyo? Baka nga kabisado niya na yung buong pagkatao niyo, papi.
Sa dinami-rami naman po ng babae sa mundo, yung tao pa na talagang wagas kung mang-insulto yung napili nyo, papi naman. Anak, nagsorry na sa akin si Melay. Sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Mukha namang totoo yung ipinapakita niya. Talaga po, papi? Naniwala kayo kaagad dun sa babaeng yun? Eh baka nga po pinagtitripan lang kayo nun. Sa ugali ni Aling Melay at sa kaartihan nun sa buhay, malabo niya kayong magustuhan. Anak, bigyan mo naman ng pagkakataon si Melay na patunayang nagsisisi na siya sa mga nasabi niya noon at sa mga paninira niya sa akin. Kahit kausapin mo lang siya. Sige na naman, anak. Nako, hindi po papi. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko o dalhan niya ako ng kung ano-ano, hindi na magbabago yung tingin ko sa kanya. At hindi ko rin po basta-basta makakalimutan yung mga pangiinsultong ginawa niya sa inyo. Papi, wag naman sana kayong magpapadala agad sa kaunting kabutihang pinapakita ng babaeng yun. Baka pagsisihan nyo yan pagdating ng araw. Anak, isang pagkakataon lang. Sige na, kahit para sa akin na lang. Hindi po papi. Marami po akong kayang gawin para sa inyo. Kaya kong makipagpatayan para sa inyo. O kahit i-donate ko pa tong isang kidney ko kapag kailangan nyo. Pero yung makipag-ayos ako kay Aling Melay at maniwalang gusto ka niya, malabo yon papi. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Huwag naman masyadong matigas ang puso mo, anak. Kayo pa talaga nagsasabi niyan sa akin, papi? Sa dami ng pinagdaanan natin, ano pong inaasahan nyo? Hindi po ako basta-basta na lang lalambot. Lalo na sa isang taong walang ibang ginawa kundi pestehin yung buhay natin. Maghanap na lang kayo ng ibang babae, papi. Kasi kung ipipilit nyo si Aling Melay, maghanap na rin po kayo ng ibang anak. Papa Dudut, dahil sa galit ko noon kay Aling Melay ay nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa tatay ko. Hindi ko man po siya minura pero batid ko pong mas masakit pa yung sinabi ko na maghanap na lamang siya ng ibang anak. Ilang araw po kaming walang kibuan ni Papi. Nainis ako at nasaktan naman siya sa ginawa ko. Pero kahit na hindi kami nag-uusap, ipinagluluto niya pa rin ako at inihahanda ang mga gamit ko tuwing papasok sa trabaho. Ang tanging naiba lang noon ay hindi na niya ako ginigising. Sinasadya na lamang niya na mag-ingay sa kusina para magising ako. Umabot pa po yun ng 1 linggo at yun na ang pinakamahabang panahon na hindi kami nag-usap ng tatay ko. Hindi na po siya nakikipagkita kay Aling Melay at napansin ko rin na hindi siya lumalabas ng bahay. Ilang araw nang sarado ang pagupitan niya. Doon na po ako hindi nakatiis, Papa Dudut. Na-realize ko po kasi na hindi ako kayang ipagpalit ni Papi sa kahit na ano. Kahit na sa mismong kaligayahan pa niya ang nakasalalay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa 1 linggong hindi namin pag-uusap ni Papi ay marami po akong napagtanto, Papa Dudut. Una na roon, yung kung gaano ako kamahal ng tatay ko. Naisip ko rin yung mga sakripisyo niya at yung palagi niyang paglalaan ng mas malawak na pangunawa para sa akin. Samantalang ako ay ipinagdadamot ko na maging masaya siya. Hindi ko siya mapagbigyan sa isang bagay na maaaring magpasaya sa kanya. Papa Dudut, kinausap na rin ako ni Bia tungkol doon. At pinayuhan niya ako na ako na mismo ang magbaba ng pride para magkaayos kami ni Papi. Ako naman po talaga yung nakapagbitiw ng masasakit na salita. Nasaktan ko po si Papi pero nanatili pa rin siya sa tabi ko at hindi ako pinabayaan sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan. Doon ko mas lalong napagtanto kung gaano ako kaswerte na anak niya ako at siyang magulang na nagpalaki sa akin. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa yung tampuhan namin at nag-decide na akong suyuin si Papi, Papa Dudut.
papi Maupo ka na dyan. Malapit na tong maluto. Pero mabango talaga papi. Paano naging mabango? Pritong itlog lang naman yung niluluto ko. Basta luto mo papi. Binobola mo na naman ako. Mas gusto kong bulahin ka araw-araw kaysa sa hindi tayo nag-uusap. Papi, sorry na Sorry sa mga nasabi ko. Alam ko naman na nasaktan kita ron Sumobra talaga ako kaya… Mabuti naman at alam mo yan. Masakit, anak. Hindi ko naisip na sa'yo pa mismo manggagaling yung mga salitang yon. Yung sinabi mong maghanap na lang ako ng ibang anak, hindi ko gagawin yun. Kahit ano pa yung kapalit. Pinili kita at sa mahigit 30 taon na magkasama tayo, ikaw pa rin yung pipiliin ko kasi anak kita. Wala na akong pakialam kung hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya ulit dahil sa isang babae. Basta ikaw yung nandito sa tabi ko. Yun lang ang gusto ko, anak. Nagpapakamakasarili ako, papi. Hindi ko naisip na halos buong buhay mo. Ako na lang palagi yung iniisip mo. Tapos yung konting kaligayahan mo lang, hinahadlangan ko pa. Ay, hayaan mo na yon. Tapos na rin naman. Huwag ka nang umiyak. Di bagay sa'yo. Papi naman Namiss kita, anak. Namiss din kita, papi. Paano? Kailan mo itutuloy yung panliligaw mo? Tutulungan na kita. Ha? Nako, nahihiya na nga ako magpakita kay Melay. Iniwasan ko ba naman bigla Baka mamaya may iba nang nanliligaw doon. Aba, magpapatalo ka ng ganun-ganun lang, papi? Hindi ata pwede yun. Ano namang magagawa ko? Ako yung sumuko. Hindi na tuloy ako kinakausap ni Melay. Huwag kang mag-alala, papi. Akong bahala. Basta magpapogi ka lang dyan. Akong gagawa ng paraan para magkausap kayo ulit. Total, ako rin naman yung dahilan kaya mo siya iniiwasan. Anak, kung hindi okay sa'yo na makipagmabutihan ako kay Melay, ayos lang. Shh! Tama na, papi. Ayos na sa akin yun. Basta kung saan ka masaya. Kaya ngayon, bibigyan ko na ng chance si Aling Melay. Basta wag niya nang uulitin yung ginawa niya sa'yo noon. May tinatago rin namang kabutihan si Melay, anak. At nalaman ko lang yun noong nagkausap na kami ng masinsinan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag yung nagkaayos na kayo nung taong inis na inis sa'yo noon. Kala ko nga papakulam ka na ni Aling Melay Hayaan mo na. Ang mahalaga, okay na kami ngayon. Pero duda talaga ako, papi. Paano kayo naging okay ni Aling Melay? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Hindi naman. May nagawa kasi akong pabor para sa kanya. Nalooban kasi yung bahay niya nung nakaraang linggo. Tapos may dumating siya na parcel wala siyang ibabayad. Sakto naman na nandun ako kaya to the rescue tong papi mo. Ayun, bigla akong hinitian. Nagpasalamat pa. Kung di niyo pa pala siya tinulungan, hindi pa magbabago yung ugali niya? Baka nga kaya lang siya inis na inis sa akin kasi matagal na niya akong gusto Kaya kung okay lang sa'yo, liligawan ko na sana siya. Aba? Di ka lang pala glow up, papi? Tumatapang na rin. Papadudot nang makausap ko si Aling Melay at naayos na yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa, nangako ako noon na hindi na makikialam pa sa kanila ni Papi. Mukhang okay naman talaga sila dahil madalas na silang nag-uusap. Kung noon ay puro parinig si Aling Melay, binabati na niya ako tuwing napapadaan sa madalas niyang tambayan. Hindi naman po ako nagbubuhatak sa bangko ko para sa tatay ko pero mula noong maging maayos, ang samahan nila ay tumigil na sa pagsusugal si Aling Melay. Sumasama na rin siya kay Papi sa simbahan at yun naman ang nagustuhan ko. Wala naman po akong ibang hinihiling noon kundi isang babaeng may takot sa Diyos at malawak na pangunawa para kay Papi. Noong mga panahong yon ay nakita ko yon kay Aling Melay. Siguro nga'y nahusgahan ko lamang siya ng maaga at hindi ko siya kinilala ng mabuti kaya naman naging masama agad ang tingin ko sa kanya. Kaya yung pagtanggap ko at pagrespeto sa kanya bilang isang babae na pinapahalagahan ng tatay ko ay paraan ko na rin para makabawi sa kanya
Papa Dudut. Papi, ba't di ka pa kumakain? Patapos na ako. Oh. Teka, may hinihintay ka po ba? Nagsabi kasi si Melay na sasabay daw siya sa atin manangalian. Yun naman pala, may hinihintay. Gusto ko na nga sanang puntahan eh. Kaso sabi niya, siya na lang daw yung pupunta rito. Oy, mukhang hulog na kay Aling Melay si Papi ah. Ayan ka na naman sa panunokso mo. Kung ano yung nakikita mo, wag mo na lang sabihin. Alam mo namang nahihiya ako kapag ganyan eh. Jesus, binatang-binata naman yung atake mo, Papi. Pero binata ka naman talaga kaya hindi na kita kukontrahin dyan. Siya na yata yung kumakatok. Teka, pagbubuksan ko muna siya, anak. Sige lang, Papi. Melay, halika, pasok ka. Ay, salamat. May dala nga pala akong ulam. Sabi mo kasi, paborito ni Jorin yung dinakdakan kaya nagluto ko kanina. Medyo natagalan lang. Teka, tama ba yung narinig ko? May dala kang dinakdakan, Aling Melay? Oo, niluto ko talaga to para sa'yo. Sa kanya lang talaga. Nasa naman yung para sa akin? Papi, huwag mo na akong agawan. Nasa iyo naman na yung puso ni Aling Melay eh. Uy, si Papi, namumula yung tenga. Ay nga pala, Aling Melay, nakita nyo na po ba kung paano kiligin si Papi? Oo, tumatahimik siya tapos nagpipigil ng ngiti. Nako, level 1 pa lang po yun. Tumatalon-talon talaga yan si Papi kapag kilig na kilig na. Ay nako, huwag kang nagpapapaniwala dyan sa anak ko. Palagi niya akong pinagtitripan. Upo ka, sabayin mo na akong kumain. Nauna na kasi si Joren. Di pa kaya ako tapos, Papi. Lalo na pag may dalang ulam si Aling Melay. Siyempre titikman ko muna yan. Ito para sa'yo talaga to. Huwag mo nang bigyan yung papi mo. Sa susunod na lang siya kasi gulay dapat yung kinakain niya. Ipagluluto ko na lang siya. Tignan mo nga naman, Papi, oh. Dati ikaw lang yung palaging nagluluto. Ngayon, ikaw na yung ipinagluluto. Uy, isang kiss naman dyan. Hoy, tumigil ka nga, Joren. Kumain ka na lang dyan. Punuin mo yung bibig mo para di ka na makapagsalita. Nakakatuwa talaga kayo mag-ama. Ganyan ba kayo araw-araw? Nako, Aling Melay, love language ni Papi yung awayin ako. Kaya kapag inaway ka niya, alam mo na, Aling Melay, patay na patay sa'yo si Papi. Sus Mario Josep, kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dyan. Hayaan mo na. Nakakatuwa nga magkwento tong anak mo eh. Tsaka marami pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Nako, sa akin ka na lang magtanong. Baka kung ano pang ikwento sa'yo ng anak ko. Sige na, Papi. Para magkaroon kayo ng moment, aalis na muna ako. May date kasi kami ni Bia eh. Huwag magpapagabi. Enjoy! Enjoy rin kayo, Papi. Paano? Bachi na ako ha. Ay, binata na talaga yung anak ko. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy na po noon yung magandang samahan ni na Papi at Aling Melay. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nagsama sa iisang bubong. Sa bahay na namin tumira si Aling Melay. Hindi lang ako sanay na tawagin siyang tita o nanay, kaya Aling Melay pa rin ang tawag ko sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya yun, pero kung sa usapang pagtanggap, masasabi ko po na higit pa sa 100%. Natanggap ko si Aling Melay bilang parte ng pamilya namin. Noon ko lang kasi nakita lahat ng mga magagandang ugali niya na sobrang nagustuhan ni Papi sa kanya. Naging magkatuwang sila sa paggupitan ni Papi dahil maraming kakilala si Aling Melay ay muling nabuhay yung passion ng tatay ko nang unti-unting nadagdagan ng mga customers niya. Hindi lang sa paggugupit kundi pati na rin sa pag-repair ng mga sirang relo. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala pa rin po akong balita tungkol sa kanya at wala na rin naman po akong balak na kilalanin pa siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana'y naihingi na niya ng tawad
yung pang-iiwan niya sa amin ni Papi para sa isang makasariling dahilan. Pero masasabi ko po ngayon na hindi na ako galit sa kanya. Parang pinatawad ko na lamang po yung nanay ko kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal o nakakausap. Sapat na po kasi sa akin yung pagmamahal at atensyon mula sa tatay ko at nadagdagan pa yon noong naging parte na rin ng pamilya namin si Aling Melay. Tungkol naman po sa amin ni Bia, matatag pa rin po ang relasyon namin at masaya ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at sa pagkakataon naman po na ibinigay ng Barangay LS para mapakinggan ko ito sa inyong programa. Mabuhay kayo and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jorin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.